Nakakagawa ako ng magagandang elixir araw-araw. Ngunit tanging mga tira-tirang gamot na lang ang aking nakakain. Dahil ang mga natapos na elixir ay palaging biglang nawawala. Akala ko ay may magnanakaw na pumasok sa aking silid. Ngunit kahit ilang araw akong nagbantay, walang magnanakaw na dumating. Sa halip, ang sisidlang jade sa tabi ng alchemy furnace ay muli na walang laman. Ngunit sa gitna ng aking pagkalito, natagpuan ko ang mahirap na estudyanteng katabi. Kamakailan lang ay bigla akong naging maputi at mataba. May mga lihim na enerhiya na dumadaloy sa aking katawan. Upang patunayan ang aking mga hinala. Ngayon, tulad ng dati, isinama ko ang bagong nilutong kipil sa jade na bote. At pagkatapos ay sa pamamagitan ng siwang sa dingding. Sinisilip ko ang bahay ng mahirap na estudyante sa tabi. Nakita ko ang isang dalagang nakaputi na may hawak na walang laman na mangkok na nagmumurmur. Susunod na sandali, isang bilog na pil ng enerhiya ang biglang lumitaw sa walang laman na mangkok. Tumingin ang dalaga sa pil ng enerhiya sa mangkok. At nagpakita ng saya. Agad niyang ibinuhos ang pil sa katabing kahon ng jade. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbigkas. Bigla akong bumangon mula sa kabilang bahagi ng pader. At mabilis na pumunta sa aking sariling silid ng pil. Nakatingin si Sansan ng matalim sa ilalim ng boteng jade. Sa oras na ito, tanging isang manipis na layer lang ng pulang likido ang natira sa loob ng botelya. At habang nakatingin ako ng walang imik, sa huli ang natitirang 3 piraso ng yangkidan. Isa-isa silang naglalaho. Walang naiwan. Mas malinis pa kaysa sa pinunasan ng alituntunin ng alchemy. Pagkatapos, mabilis akong tumakbo papunta sa pagitan ng mga pader. Sa pamamagitan ng napakaliit na butas, ay nakita ang batang babae na may puno na mangkok ng elixir. Na may 7 o 8 piraso. Mukhang talagang wala na tayong pag-asa. Wala na akong daan. Na may iwan kahit kaunti. Bago ko pa natapos ang pagmumura. Biglang may narinig akong humila sa tabi ko. Bago pa ako makareact. Yung huling batch ng pil na inilabas kanina. Biglang nawala na parang bula. Di nagtagal, narinig ko ang amoy ng gamot mula sa kabilang side. Yung dalaga ay muling pinapanday ang pil. At naging isang puting balahibong fox. Maamo itong tumalon papunta sa isang kulungan sa tabi. Tinitigan ko ng masama ang kapitbahay. Napuno ng galit ang mga mata ng fox. Si Zhang Dashan na dapat sana. Noon ay ginawa na lang ang fox na balahibo. Wala sanang ganitong sitwasyon ngayon. Noong ilang buwan na ang nakalipas sa isang maulang gabi. Umakyat sa bundok ang kapitbahay ng mga ngaso na si Zhang Dashan. At nahuli ang isang fox na may sariling balahibo. Si Zhang Dashan ay talagang gustong gumawa ng isang kwelyo mula sa fox fur. Samantalang ang katabing estudyanteng walang-wala, ay hindi alam kung bakit sa isang gabi, ay naisipang ibenta ang kanyang 2 muwang na lupa, para lang bilhin ang fox na iyon. At mula nang magkaroon ng fox sa tabi na nagpasalamat, doon nagsimula ang aking malupit na buhay. Ang fox na iyon ay hindi alam kung saan nakuha ang balita na marunong akong magluto ng elixir. Araw-araw ay ninanakaw ang aking elixir. Naging piniling manggagawa ako. Ang mga elixir na pinaghirapan kong gawin mula sa mga materyales, ay lahat inialay sa taong iyon at sa kanyang hayop sa tabi. Amoy ang bango ng gamot mula sa tabi. Agad akong kumuha ng lupa upang takpan ang puwang na iyon. Takot na matuklasan ng aswang ang aking pagmamasid. Pagkatapos ay hinawakan ko ang walang laman na silid ng elixir. Nagmumula ang galit at pighati sa kanyang mga mata. Nag-iipon siya ng pera para bumili ng gamot. Ginugol niya ang oras at sipag sa paggawa ng pila. Ngunit ang lahat ng ito ay nagamit lang para sa iba. Pero paano ko matatanggal ang linta na siya ang fox spirit? Sa ngayon, wala akong ideya. Yung fox spirit na may kakayahang magpanggap bilang tao. Kung hindi niya ako saktan, masaya na ako. Saan ka nakakuha ng kakayahang magpahirap sa mga halimaw? Nang ako'y nagagalit at handang lumingon, bigla akong huminto. Lumingon sa lugar kung saan nawala ang alchemical furnace. May isang perlas na kasing laki ng itlog ng kalapati, na naglalabas ng banayad na berdeng liwanag. Ang pinakamahalaga ay, may nakasulat na positibo 40 sa perlas. Sa sandaling ito, biglang nagdilim ang aking paningin. May lumitaw na isang pahina. Pangalan, Shen Dangxin. Kasanayan, walang punto 0. Nadiskubre ang kakaiba. Nawawala ang puntos. Maaari bang kolektahin? Hindi na ako nag-isip, agad na nagsabi. Kasabay ng pagbagsak ng salita, nawala ang berde na perla sa lupa. At ang interface ng Goldfinger ay kumikisla. Pangalan, Shen Dangxin, kakayahan, walang puntos, 40. Tumingin ako sa Goldfinger ko na may ngiti. Pagkatapos ay pilit na pinigilan ang kasiyahan at nagsimulang pag-aralan ang Goldfinger. Napagtanto ko na basta dumaan ang kakaibang bagay, magkakaroon ng puntos na skills na bumababa. Kailangan mong kolektahin ang mga bumabagsak na puntos para direktang madagdagan ang skills mo. Pero ang nakatuon ang aking tingin sa walang laman na skills. Di maiwasang magalit, Defi. Yung golden finger ko may puntos lang. Kung walang skills, anong silbi nito? Pero pagkatapos ng ilang pag-iisip na pagtanto ko, kahit na ang fox spirit ay maaaring bumaba ng experience points, hindi naman imposible na makakuha ng skill. Kahit na sa ngayon ay hindi pa natin magamit ang fox spirit. Ngunit dahil may golden finger na tayo ngayon,
Sa huli, darating din ang araw na makakamit natin ito. Pagkatapos, pinisil ko ang walang laman na alchemy room. Agad kong kinuha ang herb basket at naglakad papunta sa bundok. Kasama ang kapwa ko na kain na ng pills. Kailangan ko pang mangolekta ng mga halamang gamot at gumawa ng elixir. Hindi nagtagal. Dala ko ang isang 30 taong gulang na ganoderma papunta sa nayon. Ngunit pagdating ko sa pintuan ng nayon, huminto ako. Nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng magaspang na tela. Hawak ang isang puting asong gubat na may makapal na balahibo. Ang lalaki ay may mahabang katawan. Mukha na parang jade. May banayad na alon ng espiritu sa paligid. Ito ay ang mahirap na estudyanteng si Fuyanji sa tabi. Hindi ba't ito si Shen Dangxin? Bakit siya mukhang payat at maputla? Dahil sa paglikha ng elixir, hindi na siya makakain. Nakatayo si Fuyanji sa harap ko. Puno ng pang-aasar ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Narinig ko iyon at nag-ungol ako ng malamig. Natatakot sa kapangyarihan ng aswang. Hindi ko alam kung dapat bang tumutol. Ngunit nakita kong si Fuyanji ay lumakad na sa aking harapan. Walang silbi. Ang maliit na fox sa kanyang mga bisig ay nakatingin din sa akin na puno ng pang-uyam. Ang mga mata nitong puno ng talas ng isip ng tao. Parang sinasabi na masarap ang iyong elixir. Tumingin sa mga likod ng 2 tao na umaalis. Mabilis akong lumagok ng laway sa lupa. Hintayin mo. Balang araw, gagawin kong balahibo ng fox ang aking damit. At habang ako'y nag-iisip ng ganito, bigla akong nabulag sa aking mga mata. Nakita ko ang katawan ng asong gubat. Biglang nahulog ang isang bola ng berdeng liwanag. Ngunit sina Fuyanji at ang aswang. Parang hindi ito pinansin. Mukhang may nahulog na kagamitan. Agad akong nagmadali papunta sa bola. Nais kong makita kung anong maganda. Ang nahulog mula sa aswang na ito. Ngunit pagdating ko sa bola, nakita ko. Muling nakaramdam ng pagkadismaya. Ito na naman ang experience points. Nakasaad sa perlas ang panandang pandagdag 5. Hindi ito ang alchemy skill na gusto ko. Pero mabilis kong binago ang mood ko. Mas maganda pa rin ang may nadudulot na bagay kaysa wala. Kapag nakuha ko na ang skill, magiging mahalaga na ang mga puntos. Ngayon, hindi masama na mag-ipon ng ilang puntos. Pagkatapos, kinolekta ko ang karanasan. Sa harap ko, ang display ng karanasan ay nagpapakita ng 45 puntos. Dinala ko ang ganoderma pabalik sa aming silid ng alchemy. Diretso kong inilagay ang ganoderma sa tabi ng furnace. Lumiko ako at umupo sa sulok ng silid. May mga mata akong tahimik na nakatingin sa ganoderma. Ngunit hindi ako naghintay ng matagal. Biglang nawala ang reishi na nakalagay sa baybayin. May isang berdeng perlas akong iniwan sa lugar. Nakita ko ang enerhiya nito, nakakaistorbo. Kahit pa, narinig ko pa ang mahinang reklamo mula sa kabilang side. Bakit ang reishi ngayong taon ay 30 lang? Yung mahirap na albularyo sa kabilang side ay lalong tamad. Ayaw pang ang anihin ang 100 taong reishi. Kailangan ko pang personally na linisin ang mga kalat. Pakinggan mo yung bahagyang hindi masaya na bulong. Tahimik kong inalis ang experience points. Nakangiti ang aking mga kilay habang kumikirot. Sobrang nakakaabala ka na. Sobrang nakakaabala talaga. Pagkatapos kong kunin ang experience points, nakatayo sa harap ng pader. Maingat na tumingin sa pamamagitan ng butas. Nakita niyang may 2 lampara ng langis sa tabi. Walang mahirap na estudyante sa loob ng bahay. Ang dalagang nakaputi ay nakapagsasagawa ng mga galaw ng kamay. Habang pinapainit ang mga dumi ng ganoderma gamit ang apoy ng elixir. Hindi nagtagal ay ipinasa ang purong likido ng ganoderma sa isang perlas na bote. Muling nagbago ang dalaga sa isang puting fox at tumalon sa kama. At that moment, may narinig na mga hakbang sa labas ng pinto. Nakita si Fuyanji, ang mahirap na estudyante, na may dalang balde ng tubig. Pumasok siya sa loob ng bahay. Pagkatapos, tumingin siya sa likidong lingsi sa jade na bote sa mesa. Hindi niya alam kung sino ang nagbigay nito, isang nakatagpo na guro. Nagpapasalamat ako dito. Ngunit araw-araw ay binibigyan ako ng likidong lingsi. Hindi ko na alam kung paano ito gagamitin. Kung maipadala bukas ang isang piraso ng pulang prutas, mas maganda pa. Maraming salamat, Mangkukulam. Pagkatapos magpasalamat ang estudyante na parang propesyonal. Ininom niya agad ang likido ng reishi. Kasabay nito, ipinasa niya ang natitirang patak sa bibig ng maliit na fox. Siya ang dapat magpasalamat sa akin. Matapos ang paulit-ulit na bulong ko sa tabi, halos mapunit na ang mga ngipin ko. Nainom na ang likido ng lingsi. Inayos ng mag-aaral ang mesa. Umupo sa lumang mesa. Sa oras na iyon, hindi alam ng maliit na fox kung saan. May dinala siyang isang pahina ng ginto. Tumalon ito sa dibdib ng mag-aaral. Tapos na, oras na natin magbasa gabi-gabi. Nang may yakap ang mag-aaral, natagpuan ng fox ang pahina ng aklat na gawa sa ginto na dala-dala nito. Matapos itong suriin ng ilang sandali, hindi nakapagpigil sa pagkabigla. Talagang napakaluhong pahina ng aklat na gawa sa ginto. Anong uri ng formula ito? Na kinakailangan pang gawin mula sa ginto para sa pahina ng aklat. Saan mo nakuha ito, maliit na fox? Tila interesado ang estudyante sa formula ng ginto. Tingnan ko nga kung ano ang nakasulat sa reseta na ito.
Parang ito ay mga sinaunang sulat mula sa panahon ng tagabakbakan. Kakatapos lang ng ilang araw na ituro sa akin ni Ginoo. Habang nakatingin sa gilid, nakatingin ako sa gintong pahina. Bigla kong nakita na sa gintong pahina. Natapon ang 20 gintong puntos ng kasanayan. Napaatras ako sa gulat. Hindi basta-basta ang gintong pahina na iyon. Tiningnan ng iskolar ng sandali, bago niya hinaplos ang ulo ng maliit na fox, na tila isang nakakalitong reseta ng alchemy, na nagsasabing tungkol sa gintong elixir, at paglipad sa araw. Ito ay isang panlilinlang, isang walang halaga na basura na reseta. Ngunit ang maliit na fox ay patuloy na naglalaro ng may iyak-iyak. Mukhang nagmamadali siya. Nang makita ito ng batang scholar, walang magawa, sabi niya. Sige, kung gusto mong makinig. Ako na lang ang magbabasa sa'yo. Pagkatapos magsalita ng batang scholar, nagsimula siyang magbasa ng nakasulat sa ginto. Ito rin ang kanilang pagtutulungan ng diwata ng fox. Itong asong babae, madalas siyang nagdadala ng mga aklat ng mga formula mula sa kung anong dinastya. Yung asong babae ay hindi marunong bumasa. Sinasadya niyang binabasa ito para sa asong babae, kasabay ng mga tunog ng pagdarasal na umuusbong. Bigla akong nakaramdam ng pagdapo ng liwanag sa aking harapan. Kakulangan sa kasanayan ng gintong elixir at daan. Isang kulang na sinaunang alchemy sutra. Kapag nagdagdag, magkakaroon ng mahiwagang pagbabago. Kulang na sinaunang, kapag nagdagdag, magkakaroon ng mahiwagang pagbabago. Maaari gold elixir path, kulang-kulang na sinaunang, hindi ko akalain na nag-level up ako sa alchemy, magkakaroon ng mahiwagang pag-ibig. Gold elixir path, hindi ko akalain na nag-level up ako sa alchemy, kulang na sinaunang. Tumingin sa aking harapan sa gintong daliri. Sa oras na ito, ako'y puno ng kasiyahan. Hindi ko inisip na ang pagtingin ngayong gabi ay mayroong hindi inaasahang benepisyo. Nais sa puso. Diretso kong idinagdag ang 0 puntos. At sa susunod na sandali, muli akong nakakita ng pagbabago sa mga puntos sa harap ko. Kasanayan, gold pill pot 0.5. Puntos ng boka, 40. At pagkatapos ay naramdaman kong uminit ang aking katawan. May bagong agos ng ki sa aking dantean. Pagkatapos ay sumiklab sa aking isipan ang napakaraming kaalaman sa paggawa ng elixir. Ang pagkontrol sa bisa at init ng mga gamot. Nagkaroon ako ng napakalalim na pag-unawa. Nararamdaman ko ang kaalaman sa paggawa ng elixir sa aking isipan. Hindi ko maiwasang mapahinto. Ang kasanayang ito ay tila direktang nagbigay liwanag sa akin. Talagang hindi nagkamali ang daang ginto sa sinaunang aklat ng elixir. Hahaha, mukhang kailangan kong bawasan ang kaunting karanasan. Pagkatapos, tiningnan ko ang karanasan sa likod ng Jindan Avenue. Kailangan pala ng 50 puntos. Tiningnan ko ang karanasan na nahuhulog sa katabing Danfang. Hindi ko maiwasang mag-init ang aking mga mata. Gusto kong upgrade ang skill na ito. Kasama ng 2 grupo sa loob ng katabing silid. Dapat ay sapat na iyon. Dahan-dahan kong tinakpan ang butas sa pader. At saka nakasandal sa pader. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon para kunin ang 2 kumpol ng liwanag. Bukas. Hindi ko alam kung ang taong si Fuyanji at ang asong babae ay patuloy pa ring pupunta sa paaralan. Kinabukasan, hindi ako nagmadali sa paglabas. Kundi naghintay ako sa asong babae at sa nerd na lumabas ng pinto. Kaya't inalis ko ang puwang sa pader at sumilip. Nawala na ang gintong dahon. Ngunit ang 2 nagniningning na karanasan ay nanatili pa rin sa lugar. Agad akong lumabas ng bakuran. Mula sa malayo, nakita ko si Fuyanji na may hawak na fox na nawala sa likod ng nayon. Kaya't mabilis akong umakyat sa pader at pumasok. Pumasok sa bahay ng asong gubat. Tumingin ako sa 2 kumpol ng karanasan. Nakatitig ako. Nakasulat dito na karanasan positibo 5-0. Ano ba talaga ang gintong formula na ito? Ang karanasang nahulog ay mas marami pa kaysa sa asong gubat. Wala akong sinayang na salita. Agad kong kinolekta ang karanasan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi pa rin siya umalis. Naging mapag-imbot ang kanyang puso. Haha, kung nakawin ko ang reseta ng ginto at jade, pwede ko bang ipagpatuloy ang pag-aaral at makakuha ng karanasan? Matagal na siyang nag-isip. Sa huli, ang katwiran ang nanalo laban sa kasakiman. Sa ngayon, hindi pa ako pwedeng makipag-away sa engkanto na iyon. Basta mapabuti ko lang ang aking kasanayan sa paggawa ng pil. Ang gabing iyon, ang gintong formula ay akin sa umaga at gabi. Pagdating ko sa bahay, tumingin ako sa gintong daliri. Sa puntong ito, mayroon na akong 140 na skill points. Nakatutok ako sa gintong daliri para mag-level up. May kaunting pag-asa sa aking mga mata. Pagkatapos, ang aking mga puntos ay biglang nawala. Muling nag-refresh ang buong interface ng gintong daliri. Kasanayan, gintong elixir, maliit na tagumpay. Natitirang puntos, 90. Parang may umuugong sa aking isipan. Sa susunod na sandali, napakaraming kaalaman sa paglikha ng elixir ang dumating na parang alon. Ang aking pag-unawa sa daan ng elixir ay agad na tumaas ng ilang antas. Pumikit ako. Sa aking pagkalito, tila nakita ko ang pagdaloy ng espiritu sa pagitan ng langit at lupa. Ang pamamahagi ng esensya sa mga halamang gamot. Ngunit mabilis, isang ulap ng mist ay sumiklab sa isip.
Ang ulap na iyon ay nagtakip sa mas malalim na pag-unawa sa daan ng Dan. Binuksan ko ang aking mga mata. May halong pagdududa sa aking tingin. Tila maaari kong upgrade ang mga kasanayan upang patuloy na masira ang daan ng Jindan. Sa oras na iyon, tiyak na makakamit ko maging isang henerasyon na master ng alchemy. Kailangan ng 500 puntos para makasulong sa susunod na antas. Hindi ito maliit na halaga. Ngunit pagkatapos mag-isip, sa tingin ko, hindi na ako makakapaghintay. Ang Golden Elixir Path bilang sinaunang alchemical scripture. Kapag umangat ang antas, tiyak na magkakaroon ng mas maraming kapakinabangan. Ngunit hindi ko pa ito na-develop ng maayos. Pagkuha niya ng gamot na panggagamot at basket. Tumingin ng mabigat ang puso habang naglalakad papunta sa bundok. Sapagkat hindi pa rin niya nakuha ang mga gamot para sa alchemy ngayon. Mabilis siyang nakakuha ng ilang mga espiritual na halamang gamot. At nakakita pa siya ng 100 taong gulang na huangjing. Diretsong kinain ang isang maliit na piraso ng huangjing sa bundok upang isdigest. Biglang naramdaman niyang puno ng espiritu ang kanyang katawan. Tumingin sa natitirang huangjing at mga espiritual na halamang gamot. Nag-alinlangan ako ng kaunti. Maingat na itinago ang ginto sa aking dibdib. At pagkatapos ay naglakad pa uwi na may dalang elixir. Alam kong hindi ko mapapanatili ang mga elixir na ito. Yung sinumpang asong babae ay tiyak na hindi ako bibigyan ng kahit ano. Kaya't hindi ko na lang ito aasikasuhin. Umaasa lang ako na may kaunting katwiran ang asong babae. At iwanan sa akin ang huangjing. Siyempre, ang pinakamahalaga ay, huwag mahuli ng aswang ang daang taong gulang na huangjing. Dahan-dahan kong binalot ng tela ang huangjing. At ginamitan ko ng wind spirit technique para isil ang kahon ng gamot. Ipinagsiksik ko ang huangjing sa aking damit. Nang makauwi ako, tanghali na. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto. Biglang bumukas ang bintana sa tabi. At may lumabas na mabuhok na puting ulo. Na nakatingin sa akin ng may pananabik. Lalo na nang makita nitong may dala akong ilang halamang gamot. Nagniningning ang mga mata ng fox. Halos umaagos na ang laway. Tumingin ako sa fox na puno ng pananabik. Sobrang nakaka-stress ang popularidad ko. Grabe talaga itong engkanto na ito. Para siyang walang pakialam. Sobrang naabuso na. Nangingilo na ang ugat ng galit ko. Pero tahimik pa rin akong pumasok sa pillbox. Inilagay ko ang espiritu ng gamot malapit sa alchemy stove. Ngayon, sadyang inilok ko ang espiritu sa kabinet ng gamot. At pagkatapos ay tahimik na umupo sa tabi. Natahimik na nakatingin sa kabinet, na naghihintay sa pagbagsak ng karanasan. Hindi sa bawat pagkakataon na nagnanakaw ang asong babae, ay may kasamang pagbagsak ng karanasan. Sa ngayon, hindi ko pa natagpuan ang batas ng pagbagsak ng karanasan. Kung hindi sana ako nakalikom ng 40 na karanasan sa loob ng 3 buwan. Ngunit nang ako'y nakatulog na halos sa antok, biglang ang pakiramdam ng daan ng golden elixir sa aking katawan ay otomatikong gumalaw. Isang mainit na daloy ang biglang nagpagising sa akin. At kusang loob kong itinaas ang ulo. Napapikit ang aking mga mata sa gulat, at mabilis na itinago ang reaksyon. Nakita ko ang isang batang babae na nakasuot ng puti, na may matalim na ngiti habang dumadaan sa pader. Diretso siyang tumakbo patungo sa aking kabinet ng elixir. Ngunit sa oras na siya ay magsimula ng buksan ito, bigla siyang lumingon sa akin. Nakatagpo ng aking tingin. Nagulat ang dalaga, hindi nakapagpigil at tumalo ng kaunti. Humakbang ng 2 hakbang paatras. Parang isang magnanakaw na nahuli ng kanyang amo. Mumuntong hininga, kaya ba niyang makita ako? Sa oras na ito, parang lalabas na ang puso ko sa lalamunan. Agad na nag-relax, nagpapanggap na hindi niya ako napapansin. Nakatingin sa dangwa sa likod ng maliit na babae. Sa loob-loob, naninigas ang mga ngipin. Tingnan natin kung ano ang gagawin ko. Paano nawala ang aking lihim na gamot? Medyo hindi pa rin mapalagay ang maliit na babae. Umiikot-ikot sa tabi ko ilang beses. Nakikita niya na nakatuon pa rin ang paningin sa dangwa. Hindi niya napapansin ang aking presensya. Sa wakas ay nakalma siya. Handa nang magpahid ng mahika para magbukas ng kandado. Ngunit bigla na lang ay humitit ang maliit na babae. Parang may naamoy siyang amoy. At habang hinihigop niya ang ilong niya, dumating siya sa harap ko habang nilalasap ang amoy. Nakatingin ng matalim ang mga mata niya sa aking dibdib. Habang nagsasabi siya ng mura, "Ang galing mo, parang multo ang tuso. Ngayon natutunan mo na ring magtago ng kahinaan. Kahit na nakuha mo na ang daang taong gulang na huangjing. Hindi magpapakita ng respeto kay tiyagulang. At saka pa siyang tinatago. Talagang masamang bata." Sa oras na ito, hindi ako makakagalaw ng mata. Nakatingin ng matagal sa malayo sa Osmanthus. Habang nakaharap sa isang maliit na fox spirit na napakalapit, hindi ko maiwasang magbulala sa loob ko. Putang ina, ang fox spirit na to sobrang tuso talaga. Nakita niya talaga lahat ng ito. Mukhang hindi ko na mapoprotektahan ang aking 100 taong gulang na huangjing. Sa gabi, magpapalambot na lang ako ng espiritu. At ano na ang anyo ng lobo ngayon? Lumabas na ba ang kaluluwa? Nagtataka ako sa sarili ko. Tumingin ang espiritu ng lobo sa aking dibdib. Walang pake sa katotohanan, humawak siya ng maputi at malambing na kamay. Diretso siyang humawak sa aking damit. Umiingay sa mga daliri ng mapanukso.
Nang ang kanyang daliri ay humipo sa aking damit. Bigla, ang aking pag-unawa sa daan ng gintong elixir ay otomatikong umandar. Mula sa bawat butas ng aking balat ay sumabog. Isang patong ng gintong liwanag na nakikita ng mata. Nang mahawakan ng mapanukso ang gintong liwanag, isang sigaw ang umabot sa kanyang bibig. Nabalik sa orihinal nitong anyo. Mula sa isang magandang dalaga, naging isang ilusyon na fox na kasya sa hinlalaki. Nagmadaling tumakbo pabalik sa kabilang bahay. Mula sa kabilang bahay ay naririnig ang masakit na sigaw ng fox. Nabigla ako at napaatras. Parang na-shock sa biglaang pagbabago sa harap ko. Anong nangyayari dito? Kaya ba ng aking golden pill dao na labanan ang espiritu ng Zoro? Ako'y nakaupo lang dito. Tinitingnan ang gintong liwanag na lumalabas mula sa aking katawan. Ang mata ko ay puno ng gulat. Noong una ay hindi ako naniniwala sa golden finger. Ngayon ay pinalitan na ito ng labis na kasiyahan. Hindi ka pani-paniwala. Talagang hindi ka pani-paniwala. Kaya kong pigilan ang mga masamang espiritu gamit ang aking golden core path. Pakiramdam ko, kaya ko na ngayon. Lalo na nang makita ko sa lupa ang nahulog na perlas. Puno ng saya ang aking mga mata. Karagdagang 50 daiso. Talagang karagdagang 50 daiso. Ito ay hindi pa nangyari dati. Baka naman swerte ko ngayon. Pangalan, Shen Danxi. Kasanayan, Gold Core Path, maliit na tagumpay, puntos 140. Baka nasaktan ng liwanag ginto ang aswang. Kaya't mas marami ang nakuha kong karanasan. Hindi ako tanga. Tumingin sa tumataas na karanasan. May mga hinala sa aking isip. Habang ang maraming kaisipan ay kumikislap sa aking isipan. Bigla na lamang may isang magandang dalaga na sumabog mula sa pader. Sa pagkakataong ito, ang magandang dalaga ay puno ng galit, na may mukhang naguguluhan at nakasimangot. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng luha. Parang ako ang pinakamalupit na tao sa mundo. Parang may ginawa akong masama. Sa oras na ito, kinakabahan ako. Nagpapanggap na kalmado sa aking mukha. Parang hindi ko nakita ang dalaga. Nakatingin lang ako sa aming osmanthus. Ngunit sa loob, sobrang naguguluhan. Baka ang asong babae na ito ay nagalit. At gustong gumanti ng masama. Kailangan ko bang kumilos ng kusa? Pero paano ko gagawin yon? Parang sasakto ba akong tumakbo ng may ningning ng ginto sa katawan? Nakikita ko na ang galaw ng dalaga ay matalino. Hindi alintana ang balakid na materyal. Baka hindi ko siya maabutan. Tinitingnan ng dalaga ang ningning ng ginto sa aking katawan. Punong-puno ng pagnanasa at hindi pagkakaintindihan ang kanyang mga mata. Ngunit sa harap ng gintong liwanag, hindi ako makalapit. Kaya't nagmumura na lang ako. Tife, mga salot na tao. Ano ba itong mga kalokohan? Nakakasakit pa sa kaluluwa ng tiyahin ko. Ikaw, isang alchemist. Paano ka nakagawa ng liwanag na pangangalaga ng Budismo? Ang asong babae ay galit na umiikot sa paligid ko. Sa huli, kinuha niya ang takip ng palayok ng Dan. Malayo siyang tinutulak ang ulo ko. Napapikit ako sa sakit. Biglang namula ang noo ko. Hindi makalaban ang golden light sa pisikal na atake. Bumula agad ang noo ko. Putang ina nitong tao. At nagkukunwaring hindi niya alam kung sino ang nagnakaw ng gamot. Tiya, tuwing lumalabas ang aking kaluluwa para kumuha ng elixir. Matagal ko nang nakita kang nakadapa sa siwang ng pader. Sadyang pinaglalaruan lang kita. Nagpapanggap na hindi ko alam. Mapagkunwari kang lalaki. Masamang lalaki, dapat kang maparusahan. Alam mo lang napahirapan si Runrun. Tingnan mo, hindi kita papayagang makaligtas. Masigla ang itsura ng dalagita. Nagmumura ng madiin. Malinaw na galit siya talaga. At muling kinuha ang gamot na nakapatong sa tabi at tinusok ito. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nakaiwas. Napalo ang mata niya, nagdilaw ang buhok. Nang makita na muling magpapalo ang dalagita, bigla siyang nawala ng lakas. Kung magpapatuloy pa ito, mauntog ako sa isang mapanlinlang na babae. Kaya't nagkunwari akong nasasaktan at nag-ikot sa silid. At umikot patungo sa dalaga. Natakot ang dalaga at nawala ng kulay. Dahil sa takot sa liwanag ng aking gintong elixir. Napilitan siyang umalis na may hinanakit. Umalis ang mapanlinlang na babae. Huminto ako sa loob ng danfang at nag-ikot-ikot. Pagkatapos ay tiningnan ang nawawalang espiritual na gamot. Nagpakita ng isang malalim na pag-iisip na ekspresyon. Mukhang matagal nang napansin ng fox spirit ang aking pang-intriga. Matagal nang napansin ng fox spirit ang aking pang-intriga. Ang fox spirit ay nagkukunwaring hindi alam. Para lang akong niloloko niya. Ang ningning ng aking golden core. Mukhang kaya nitong pigilan at hampasin ang mga espiritu ng mga asong lobo. Sa antas ng kanilang kaluluwa. Ngunit hindi nito kayang pigilan ang pisikal na lakas. Noong una akala ko ay gumagamit ang asong lobo ng paraan ng paglipa. Ngunit ngayon mukhang nagkamali ako. Ang katotohanan ay lumalabas ang kanyang kaluluwa. Nagtataka ako sa aking isipan. Bakit lumalabas ang kaluluwa at hindi gumagamit ng mga mahika? Nang naisip ko ito, naramdaman ko ang isang kilusan sa puso ko. Naalala ko noong dati na nahuli si Fox Spirit ni Zhang Dashan. Halos mag-cramp at matanggal ang balat para gawing Fox 4. Naramdaman ko ang isang kilusan sa puso ko. Baka nasaktan ng husto si Fox Spirit. Hindi na makapagpamalas ng mahika. Kaya't naglakas loob na lumabas ang espiritu niya para maglipat.
O kaya may ibang dahilan pa. Ngayon ay pumunta ako sa pagitan ng pader. Nakatitig sa butas na iyon ng matagal. Napuno ng takot sa puso. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba. Sobrang curious ako sa engkanto. Ngayon ay gustong makita ang tunay na kalikasan ng Fox Spirit. At kung hindi ko titignan, parang may ginagawang masama. Kung ako ang titingin, natatakot akong lalo pang magalit ang aswang. Nag-alinlangan ako sandali. Nagpa siya pa ring buksan ang puwang. At sa kalihim na sumilip. Dahil kung napansin na ng aswang ang aking kilos, hindi na ako dapat magpatuloy sa pagsisilip. Parang natatakot pa nga na madiskubre ng Fox Spirit ang kanilang kahinaan. Maingat kong binubuksan ang lupaing buhangin. Sumusunod sa mga bitak. Ngunit nakita ko na ang isang fox na parang pusa ay nakahiga pa rin sa pugad niya. At isang batang babae na nakasuot ng puti na parang walang buhay ay nakanganga habang inaayos ang kanyang espiritual na gamot. Nagsusumpa habang nagsasalita. Putang ina, masama kang tao. Anong siraulo na alchemist? Na nakasakit sa malambing na kaluluwa. Hindi ka palalampasin ni malambing. Gagawin ni malambing ang parusa para sa iyo bilang isang halimaw. Matagal na akong nagsasanay hanggang sa makalabas ang kaluluwa. Malapit na akong makabalik sa katawan. Pero dahil sa iyong kalokohan at mapanirang liwanag, nabawasan ang aking mga kakayahan ng hindi mabilang. Sumpa, talagang dapat ka nang maparusahan. Ang dalaga ay nagmumura ng galit. Kahit ang tiyahin ko, pinalitan na ng ina. Ngunit ang liwanag ng batang ito ay talagang nakakabighani. Saktong-sakto para magamit ko. Noong nakaraan, nakakuha ako ng isang pahina ng reseta sa malaking libingan. May isang mahirap na kalaban sa loob ng libingan. Lumiko ang mga mata ng dalaga. Parang may naisip. May mapanlikhang kislap sa kanyang mga mata. Mabilis ang galaw ng dalaga sa kanyang mga kamay. Parang ibinuhos niya ang galit sa espiritual na gamot. Hindi nagtagal, natapos na ang pagkuha ng espiritual na gamot. At pagkatapos ay nagmumura ang dalaga habang nagsisimulang magbuhos ng gamot. Habang nagbubuhos ng gamot, madalas na tumitingin sa siwang ng pader. May isang mapanlikhang liwanag sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, tila hindi sinasadyang inalog ang braso. Isang patak ng mainit na likido ang tumama. Diretso sa siwang na iyon. Pumikit ako at hindi nakasagot. Isang sigaw ng sakit. Diretso akong bumagsak sa lupa. At pagkatapos ay masakit na pinigilan ang aking bibig. Hindi makasigaw. Nasasaktan at gumugulong sa lupa. Patuloy na nagmumura sa isip. Itong sinumpang asong babae ay sinadya ito. Sinadya niya akong gantihan. Matagal na lumipas bago huminto ang sakit. Binuksan ko ang namamagang mga mata. Yung isang mata ay hindi naman bulag. Ngunit nagiging malabo rin ang paningin ko. Malinaw na nasaktan ako ng danlikid. Pero hindi rin walang naitulong. At least nalaman ko ang ilang tungkol sa Fox Spirit na ito. Noong araw, ang kaluluwa ng Fox Spirit ay parang tao. Ngayon ay parang isang ilusyon na espiritu ng kagubatan. Malinaw na nasaktan siya ng husto ng liwanag ng aking golden pill. Noong nakaraan, nakapagkaroon na ako ng kaunting kumpiyansa. Harapin ang engkanto na ito. Hindi na ako isang mahina na walang kakayahang magligtas sa sarili. Pero ang paraan ng engkanto na kaya niyang kontrolin ang kaluluwa at bagay, nagpapasindak pa rin sa akin. Sa pagkakataong ito, maaari niyang itapon ang takip ng alchemy furnace. Sa susunod, maaari na niyang itapon ang buong alchemy furnace. Lalo na't ang kaluluwa niya ay makakadaan sa bagay. Hindi mo may iwasan. Para lang sa mga skill points. Sige na, kaya ko na. Tahimik akong nagdasal. Sa puntong ito, lumalaki na ang pagiging isang aswang ng aking lolo. Siyempre, hindi ko naman naiwasang mag-isip na tumakas. Para makawala sa kontrol ng aswang. At pagkatapos ay maghanap ng isang lugar upang muling simulan ang paglikha ng elixir. Ngunit talagang hindi ako makakatakas. Noong una kong natuklasan ang mga Fox Spirit na nagnanakaw ng elixir, sinubukan kong tumakas noon. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, hindi sinasadyang nakatagpo ako ng isang puting-puting fox na may balahibong kasing puti ng niebe, na lumipas sa harap ko. Kailangan kong bumalik ng mabilis. Ngayon, sa pag-iisip ko, maliwanag na ako'y niloloko ng puting balahibong fox. Gusto niyang turuan akong maging libreng alchemist. Pinapakan ako sa kanya. Ang hindi nakikitang banta ang pinakamakapangyarihan. At pinakanakakatakot. Walang duda, natakot ako. Alam kong ito ay babala ng puting balbas na fox. Simula noon, hindi na ako tumakbo. Ngayon alam ko na kapag humarap sa espiritu ng fox, at may bahagyang laban sa kanila, ay natutuwa ako agad. Malakas ang loob ko. Hindi na rin ako nagmamadaling makipaglaban sa kanila. Ngayon, meron na akong espesyal na kakayahan. Basta tahimik na magtago at umunlad. Sabay na kumuha ng karanasan para sa pag-level up ng alchemy. Wala akong takot na hindi ko kayang ayusin ang mga aswang sa hinaharap. At ang kapalit ay ang pag-aalaga sa aswang para sa alchemy lang naman. Hindi naman ito malaking bagay. Sikat ako bilang isang mahusay na alchemist, basta't makakuha ako ng karanasan. Walang problema kung ituring ang aswang na parang ninuno. Ngunit ang puno ay nais ng katahimikan habang ang hangin ay hindi humihinto. Gusto kong magtago at umunlad. Ngunit ayaw ng asong gubat. Akala ko basta makakuha ako ng mahiwagang gamot, ay magiging tahimik ang mga araw.
Ngunit sa ikatlong araw nang muli akong pumasok sa bundok para mangolekta ng gamot, agad akong nakatagpo ng isang kakaibang bagay. Sa araw na iyon, nagpunta ako sa bundok upang mangolekta ng gamot buong araw. Dapat sana ay umuwi akong walang dala. Ayaw kong mabangga ng isang espiritu na ibon sa malaking puno sa harap ko. Matumba sa lupa. Nabali ang pakpak. Nang masaya akong tatawiran para kunin ang nasira. Pero ang espiritu na ibon ay kumakabog na may pira-pirasong pakpak. Nangangalat sa gubat. Agad akong sumunod. Kahit na ang espiritual na ibon ay hindi makalipad ng malayo. Nagmamadali ito sa mga damo at tuyo na sanga. Hinabol ko ito ng 2 oras. Bago ito pumasok sa isang butas sa lupa. Hindi malaki ang butas. Kasing laki lamang ng butas ng honey badger. Saklap. Bakit ganito katagal ang lakas ng espiritual na ibon na ito? Nakatakbo siya ng 2 oras, Dicky. Swerte niya. Nagsasalita ako at handa na sanang umalis. Bigla akong napansin ang kumikislap na berdeng liwanag sa madilim na sulok ng yungib. Aba, iyon ay liwanag ng mga bilang. Bakit may mga bilang sa loob ng yungib? Baka ang espiritong ibon na ito ay isang halimaw. May natitirang bakas ng fox na mabilis na nawawala sa lupa. Nag-aalangan ako. Nasa harapan ko ang malaking pagkakataon. Kung makakakuha ako, tiiyak na makakaangat ang aking landas sa alchemy. Tanging sa pag-angat ng alchemy. Magkakaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang kapitbahay na asong babae. Ang kayamanan ay nasa panganib. Sa mga sandaling ito, nakatagpo ako ng isang antigong jade sa butas. Nakapagpatingkad ng berde. Inukit ito sa anyo ng isang danlu. Ganap na naiba sa mga alahas ng kasalukuyang dinastya. Ang butas na ito ay maaaring konektado sa sinaunang kuweba ng mga monghe. Hindi na ako nag-atubili. Humarap ako at umuwi upang kumuha ng pang-aani. Sa daan pa uwi, nakita ko na may dagdag na halamang gamot sa taniman. Talagang swerte ko ngayon. Hindi lang ako nagkaroon ng espesyal na kakayahan. Natagpuan ko rin ang pinagkukunan ng karanasan. Pati ang Diyos ay tumutulong sa akin. Diretso kong pinitas ang halamang gamot. Nilunok ko ang isang dahon at pinagsama-sama ito. Ang natira ay itinanim sa taniman. Bitbit ang pang-aani ng gamot pa uwi. Kakaakyat ko lang sa bakuran. Nakita kong nakadapo ang asong gubat sa bintana ng katabi. Nakahaba ang lieg. Nang makita kong may bitbit na pang-aani ng gamot, nagpakita siya ng pagdududa sa kanyang mukha. Lalo na nang makita niyang hindi ako nakakuha ng maraming espiritual na gamot. Mas lalo siyang hindi natuwa. Hanggang inilagay ko ang ilang halamang gamot sa pill room. Doon lang lumabas ang mapanuksong niyang mga mata. Isang ekspresyon na parang sinasabi, naiintindihan kita. Lumiko at bumalik sa kwarto. Di nagtagal. Nawawala na ang mga halamang gamot sa pill room. Walang naiwang karanasan sa lupa. Talagang di mapagkakatiwalaan ang pagkolekta ng karanasan mula sa fox spirit, ha? Ang lumang yungib na iyon ay isang kuweba. Kailangan kong maghukay dito. Naglakad-lakad ako sa paligid ng bakuran. Kinuha ko ang looyang shovel. Lumiko ako at pumasok sa bundok. Bumalik ako sa pasukan ng yungib. Napansin kong wala na ang espiritual na ibon. Umalis na ang espiritual na ibon mula sa pasukan ng yungib. Lumalabas ang espiritu ng ibon. Ibig sabihin ligtas dito. Hindi na ako nag-aatubili. Diretso nang nagsimula. Kakalipas lang ng kalahating oras. Bigla na lang lumabas ang panel ng gintong kamay. Nakita ang karanasan. Nais mo bang kunin ito? Kunin. Mabilis na pagdami ng karanasan. Hanggang tanghali, nagtayo ako ng malaking hukay sa lugar. Hey! Tingnan ko nga kung gaano kalaki ang karanasan. Pangalan, Shen Danksin. Kasanayan, Golden Pill daw, bahagyang nakamit, 350 puntos. 350 puntos lang. Kulang na lang ng 150 puntos para mag-upgrade. Tumingin ako sa langit. Maaari pang maghukay ng 2 oras. Magpatuloy tayo. Sa wakas, sa isang sandali, tumigil ako sa pag-aani. Mahigpit na nakatingin sa panel. Pag-upgrade. Malawak na pag-unawa sa daan ng pill. Parang alon na pumupuno sa kamalayan. Ang daan ng golden core ay mula sa maliit na yugto ay umakyat sa malaking yugto. Nagmumula ang aking buong katawan sa gintong liwanag. Isang amoy ng pill ang kusang lumalabas. Maraming paraan ng paggawa ng pill sa kamalayan. Mga lihim sa kontrol ng apoy, tamang kombinasyon ng mga gamot. Parang dumadaloy ang kaalaman. Ngunit ang malawak na diwa ng dandao ay mabilis na naglalaho. Karamihan sa mga pag-unawa ay natatakpan ng ulap. Tumingin ako sa karanasan sa panel at nakaramdam ng sakit ng ngipin. Ang perpektong pagsilang ng dakilang saserdote ay nangangailangan ng 5,000 puntos. Humihikbi ako. Hinila ang pang-ani ng gamot pa uwi. Sobrang nakakapagod ang paghukay. Kailangan ko pang ayusin ang problema sa pagdadala ng lupa. Naisip ko ang looyang shovel mula sa nakaraang buhay. Nang gabi, pumunta ako sa bahay ni Ginoong Zeng. Ginoong Zeng. Sigaw ko, umakyat ako sa bundok para mangolekta ng gamot. Kailangan gumawa ng ilang espesyal na kagamitan. Hindi maiiwasan ang pakikisalamuha sa pamilya Zeng. Dumating ang batang lalaki mula sa pamilya Shen. Muling gagawa si Shen ng isang bagay. Lumabas ang anak ni Zeng na panday. Iba ang bagay na gagawin niya ngayon kumpara sa dati.
Ipapakita ko sa iyo ang sukat at disenyo. Gumuhit ako sa lupa ng disenyo ng luoyang shovel. Ang luoyang shovel ay hindi isang karaniwang pang-ani, kaya't hindi ito mahirap gawin. Ito ay may ilang pagkakatulad sa karaniwang pala. Ngunit may dagdag na pakpak para sa pag-alis ng lupa. Ano bang ginawa mong bagay? Ang pala na ito ay talagang kakaiba, hindi ba? Ginawa ko ito para mas madali akong makapasok sa bundok para mangolekta ng mga halamang gamot. Para lamang sa paghukay ng mga gamot. Maaari naman talagang sabihin ang dahilan na ito. Bukas, pumunta ka dito para kunin ito. Kailangan na talagang magpahiram si Tio Zeng. Magkano ang halaga ng pala na ito? Sa hinaharap, gumawa ka na lang sa akin ng isang batch ng Qi no Urishing Pill. Nagsimula na akong umalis. Hinawakan ako ni Tiong Zeng. Huwag kang umalis, sandali lang. May nakuha akong mga nakakatuwang bagay dito. Hindi mo ba titingnan? Anong nakakatuwang bagay? Isinara niya ang pinto. Hinila mula sa ilalim ng kama ang isang sirang kahon at binuksan ito. Gusto mo ba, bata? Kung gusto mo, bibigyan kita ng diskwento. Sa loob ng kahon ay isang talim na nakabukas. Mahabang tabak at 15 palaso. Tio Zeng, wala ka nang pakialam sa buhay mo. Ito ay para sa pagputol ng ulo. Itong mga bakal ay lahat nakuha ko mula sa malaking kliyente. Na unti-unting kinupit ko. Tingnan mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, ibebenta ko na lang ito. Huwag mong sabihing hindi ka inalagaan ng tiyuhin. May mga benepisyo. Si tiyuhin ang unang naisip ka. Siyempre gusto ko. Ngunit alam mo naman ang sitwasyon ko. Natatakot akong hindi ko kayang bayaran. Nakatira tayo sa isang baryo. Madali lang ang usapan tungkol sa pera. Sa hinaharap, dahan-dahan lang. Madali lang kung madalas kang magluto ng mga elixir para sa akin. Tinanggap ko ang bagay na ito ng seryoso. Tito Zeng, may isang bagay ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito. Anong bagay sa ating pagkakaibigan? Sabihin mo lang, walang problema. Ang mga espada at patalim ay mga ipinagbabawal na bagay. Hindi ko alam kung gaano karami ang mga espada at kutsilyong iniaalok nila sa'yo. Kung sakaling may masamang mangyari sa hinaharap dahil dito, baka mapatay pa ng mga customer mo ang tao para lang mapanatili ang sikreto. Akala mo ba hindi ko alam ang panganib na kasama nito? Hindi mo ba akalain na ako, isang simpleng magsasaka na panday, ay may kakayahang tumanggi? Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Masyadong halata ang mga palaso. Mas mabuting tunawin ito sa mga bola ng bakal. Tapos ay gumawa ng isang makapangyarihang slingshot. Sapat na ang mga marble para sa depensa. Tungkol sa pagharap sa mga asong gubat at tigre. Kailangan pa rin ng mga bitag. Masyado ka pa ring maingat, bata. Gagawin ko ito para sa iyo ngayong gabi. Bukas, pumunta ka lang sa akin. Yung goma ng slingshot lang. Kailangan mo pang mag-isip ng paraan. Para makahanap ng goma na pwedeng magpalipad ng bakal na bola. Hindi madali ang maghanap ng ganitong goma. Ipasa mo na lang sa akin ang goma ng slingshot. May paraan akong alam para dito. At pakiusap, maghanda pa sana si kuya ng ilang piraso ng bakal na kawad. Sa bundok, ang paglalagay ng mga bitag masyadong magastos sa bakal na kawad. Maghanda ka pa ng ilang bakal na tubo. Pag-uwi ko sa bahay, nanlilihim akong tinitingnan sa butas ng pader sa kabila. Si Fuyanji ay nagbabasa. Nakatayo ang lobo sa ibabaw ng mesa, nakikinig ng nakabibighani. May malakas na enerhiya ng demonyo na dumadaloy sa buong katawan niya. Biglang, kumikislap ang ilaw ng golden elixir sa loob ko. Ang lobo sa harap ko ay nakapalibot sa buong katawan niya ng isang layer ng berde na enerhiya. May ilang piraso rin ng madilim na masamang espiritu. Nang tinitingnan ko si Fuyanji, may bahagyang usok ng kultura sa kanya na parang hindi tiyak. Ngunit ito ay naimpluwensyahan ng masamang espiritu. Medyo magulo. Ito ay masamang espiritu. O kaya naman, ang fox spirit ang kumukuha ng kultura mula sa estudyante. Kinabukasan ng umaga, may mga sigaw mula sa labas ng pinto. Shen Dancin. Panahon na para pumasok sa bundok at mangolekta ng mga gamot. Agad akong bumangon. Nandito na ako. Ang tumatawag sa akin ay si Zhang Dashan. Ang matandang manghuli sa nayon. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Mula nang malaman kong ninakaw ang aking alchemy. Madalas niya akong dinala sa bundok. Tinuruan akong makilala ang mga espiritual na gamot. Lumabas ako. At tumingin kay Zhang Dashan. Wala siyang kakaibang aura. Sa katabing bakuran, nakatago ang aswang sa tabi ng pader. May masamang tingin na nakatingin sa atin. Tara na. Magsimula na tayong mangolekta ng mga gamot sa bundok. Kailangan ko pang pumunta sa bahay ni Tio Zeng para kumuha ng ilang kagamitan. Tio Zhang, hintayin mo ako. Tatakbo ako sa pandayan. Tio Zeng, nandito na ako para kumuha ng mga bagay. Binigyan ako ni Tiong Zeng ng isang supot ng mga bakal na butil. At isang kahoy na pambato ng sipa. Ito ang bakal na bola na gusto mo. May 300 na piraso. Magtipid ka naman sa paggamit. Muling siyang kumuha ng kahoy na pambato. At may pala, itong kahoy na pambato. Ako mismo ang pinalakas gamit ang martilyo. Sapat na ito para magamit ng iyong mga anak at apo sa daang taon. Ibalik mo na lang at pinuhin mo sarili. Kagabi, para sa mga bagay na ito para sa iyong anak na si Xiaozi.
Nag-overtime ako hanggang hating gabi. Dala-dala ko ang mga bagay na ito para hanapin si Zhang Dashan. Zhang Dashan, samahan mo ako sa bundok. Sa daan, nagsimula si Zhang Dashan na magsalita. Sabi niya, ang galing mo na sa paggawa ng elixir, anak. Lampas na sa akin ang kakayahan mo sa pagkuha ng mga gamot. Hindi ba't dahil sa mahusay mong pagtuturo, Tio? Yung kaunting kaalaman ko sa alchemy ay sapat lang para hindi magutom. Talagang ikaw ay lumalampas sa akin. Sa paggawa ng energy elixir, hindi ko kayang makipagsabayan. Hindi ko talaga alam kung anong meron sa isip mo. Ano ang nilalagay dito? Paano ka nakagawa ng sobrang purong pil na ito? Hindi ko kayang tapatan ang paraan ni Uncle Zhang. Sobrang mapagpakumbaba ka talaga. Ease are the way. Mukhang magtataas si Li Wenwei ng renta ngayong taon. Maghanda ka na ng maaga. Huwag mong kalimutan ang renta. Ang silid na inuupahan mo ay pag-aari ni Ginoong Li. Nagmumukha akong nag-aalala. Kailangan pang dagdagan ang upa. Noong nakaraang taon, nadagdagan na ito ng 3 tael na pilak. Kung magpapatuloy ang ganitong pagtaas ng upa, wala na tayong ibang mapagkukunan. Bagaman ang silid na ito ay sa kanya. Ang mga elixir na nilikha ko ay hindi sa kanya. Sobrang mapang-api talaga. Ay, mas malakas ang sitwasyon kaysa sa tao. Ano pa ang magagawa natin kundi tiisin ito? Pagkatapos nating maghiwalay, bumalik ako sa butas at nagpatuloy sa paghukay. Habang naghukay, bigla na lang may lumitaw na hamog sa pader ng butas. Ang lupa ay naging nagyelo. Hindi ko maiwasang mag-alinlangan. Ngunit habang tinitingnan ang karanasan sa kailaliman, patuloy akong kumagat sa aking ngipin. Patuloy na humuhukay. Bigla na lang tumama ang aking luuyang shovel sa isang matigas na bagay. May tunog na klang. Mayroong talisman sa ilalim. Hinukay ko ang lupa at natagpuan ang isang sinaunang danding. May mga misteryosong disenyo at mga simbolo ng elixir na nakaukit dito. Ito ay hindi ko maintindihan. Ngunit may kutob ako na ang mga simbolong ito ay maaaring may kaugnayan sa mas mataas na antas ng alchemy. Kinabukasan, nakakuha ako ng maraming karanasan. Sa daan pabalik sa nayon, nakita ko ang isang kariton ng asno. Ang matandang magsasaka na humihila ng kariton ay nakatingin sa elixir sa aking kamay. Kuya, binebenta mo ba itong espiritual na gamot? Binebenta. Siyempre, binebenta. Paano mo binibenta itong espiritual na gamot? Kung ibibigay mo sa akin ang 600 na pera, ibebenta ko na sayo. Binayaran ng matandang magsasaka at umalis na sakay ng asno. Bumalik sa bahay. Ninakaw na naman ng aswang ang natitirang aking gamot na espiritu. Naiinis at napakawalang magawa. Maghintay na lang kayo. Darating ang araw na hindi ko na kayo palalampasin. Sa oras na yun, araw-araw kang papagawa sa akin ng alchemy at herbs. 3 araw. Nakapaglikha na naman ako ng isang napakataas na kalidad na oxygen pill. Balak kong ibigay ito kay Zeng, ang panday, bilang pambayad sa utang. Hindi pa tayo nakarating sa pandayan. May 2 kariton ng asno sa harap ng pinto. Ilang matatandang magsasaka ang lumabas na may dalang dayami. May bisita sa bahay ni Ginoong Zeng ang mga ito. Isa sa mga matatandang magsasaka ay nagtatangkang humawak sa bagay sa loob ng dayami. Ngunit pinigilan siya ng isang mas matandang kasama. Siya yung matatandang magsasaka na bumili ng aking gamot dati. Huwag mag-alala, ito ang alchemist ng ating nayon. Nakita ko na siya noon. Bumulong siya. Nagtakip ang aking mga mata. Saan nagmula ang dayami sa bahay ni Zeng? Ito ay malinaw na isang panlinlang. Hindi ba't may mga sandata sa loob ng dayami? Hindi basta-basta ang mga taong ito. Ngunit mayroon akong gintong daliri sa kamay. Patuloy na umuunlad ang aking alchemy. At may liwanag ng gintong elixir na nagpoprotekta sa akin. Kapag natamo ko na ang kasanayan sa alchemy, doon ko na aayusin ang asong babae na iyon. Tungkol sa mga taong hindi kilala, basta't huwag lang akong guluhin. Ayoko na ring makialam. Ang pinakamahalaga ngayon ay ipagpatuloy ang paghukay sa lumang kuweba ng mga monghe para makakuha pa ng mas maraming karanasan. Itataas ang daan ng golden core hanggang sa ganap na antas. Maingat akong pumasok sa tindahan. Ilalagay ko ang botelya ng Nourishing Pil sa mesa. Uncle Zeng, ito ang mga pil para sa pagkakataong ito. Babayaran ang mga utang. Nagliliwanag ang mga mata ni Zeng. Binunot ang cork at naamoy ito. Nagpakita ng gulat sa kanyang mukha. Ang bango ng gamot ay napakalinis. Shen, ang galing mo sa paggawa ng elixir ay umunlad na. Sobra naman, tito. Hindi ko sinasadyang napatingin sa mga matatandang magsasaka. May isang sulok ng dayami na nakikita sa kanilang mga bisig. Sa loob ay malinaw na may hawak na talim. Naiintindihan ko na. Hindi na ako nagtagal. Kinuha ko ang looyang shovel at slingshot at umalis. Pagbalik sa bahay, agad akong sumilip sa siwang ng pader. Ang kapitbahay na aswang ay nakaupo sa kama. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng asul na masamang espiritu. Maliwanag na nag-aalaga ng sugat. Wala si Fu Yanji. Siguro ay nasa paaralan na siya. Tumingin ako sa katawan ng asong gubat, na may bahagyang nakikitang itim na masamang espiritu. May naisip ako. Pinagana ang liwanag ng gintong elixir sa loob ko. Nakatutok ako ng mabuti. Hindi ito masyadong mabuti.
Agad akong humigop ng malamig na hangin. Ang demonyong enerhiya sa loob ng asong gubat ay tila nagiging malabnaw. At ang itim na presensya na iyon ay patuloy na umaabot sa kanyang demonyong butil. Hindi nakapagtataka na kailangan niyang araw-araw na nakawin ang aking oxygen pill. Kasi hindi lang ito para sa pagsasanay, kundi ginagamit din ang espiritu ng gamot sa pill. Pigilan ng kakaibang itim na enerhiya sa loob ng katawan. Grabe, may mga nakatagong sugat ang asong babae na ito. Nasa isip ko ay nagagalak ako. Kung ganon, kapag umunlad pa ako sa aking golden core path, mas tiyak na masusupil ko siya. Habang iniisip ko iyon, biglang bumukas ang mga mata ng asong babae. Diretso ang tingin niya sa siwang ng pader. Parang tumalon ang puso ko. Agad akong umatras. Nagnanakaw na naman ng sulyap. Minsan, puputulin ko ang mga mata mo. Mula sa tabi, narinig ang boses ng isang galit na dalaga. Nagkunwari akong hindi narinig. Tumayo ako at kinuha ang looyang shovel. Inakyat ko ang bundok na may daladalang basket. Ang progreso ng paghukay sa sinaunang kuweba ng mga monghe ay mas mabagal kaysa sa inaasahan ko. Ang lupa sa bunganga ng kuweba ay labis na matigas. Bawat paghukay ay nagdudulot ng pangangalay sa aking kamay. Naghukay ako ng 3 buong araw at hindi pa umabot ng 2 yarda. Ngunit ang mga nakamit sa 3 araw na ito ay napakalaki. Pangalan, Shen Dangxin. Kasanayan, kumpletong landas ng Golden Elixir, puntos, 1,200. 3 araw ng paghukay ang nagbigay sa akin ng 850 puntos ng karanasan. Ngunit malayo pa ito sa 5,000 puntos na kinakailangan para sa pag-level up. Sa ika-4 na araw, nakakita ako ng isang bagay. Ito ay isang piraso ng jade na kasing laki ng palad. Kulay berde ang buong katawan. Malambot at mainit sa kamay. Gumamit ako ng liwanag ng gintong elixir upang suriin. Biglang dumaloy ang isang impormasyon sa aking isip. Mga natirang pahina ng kontrata ng espiritu. Gamitin ang dugo bilang pang-akit. Maaaring makipagkontrata sa isang espiritu bilang katulong. Kapag matagumpay ang kontrata, ang buhay ng espiritu ay nasa kamay ng kanyang amo. Bahagyang nanginginig ang kamay ko habang hawak ang jade tablet. Kontrata ng espiritu. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, maaari kong makipag-ugnayan sa fox spirit na dapat ay 3. Haha, ang Diyos ay may mata. Ang Diyos ay may mata talaga. Tumingala ako at tumawa ng malakas. Ang tawa ay umaalinggaw sa kuweba. Ngunit agad akong nakapagpigil. Ang kasunduan na ito ay pira-piraso. At kailangan ng dugo bilang pantulong. May 2 kondisyon pa bago makipagtipan sa espiritu ng hayop. Una, kailangang iangat ang antas ng kasanayan. Pangalawa, kailangang makahanap ng pagkakataon na maipapasok ang espiritu ng dugo sa katawan ng fox spirit. Zevi, sa katalinuhan ng fox spirit na iyon. Hindi siya basta-basta susunod sa akin sa kontrata. Hindi muna, dahan-dahan lang. Ipagpapatuloy ko ang paghukay. Sa ika-5 araw, ang yelo sa dingding ng lungga ay lalong tumati. May amoy ng pagkabulok sa hangin. Nakatagpo ako ng isang buto. Ang buto ay nakaupo sa isang posisyon na parang nakasalampati. Nakasuot ito ng isang balabal na bulok na. Sa paligid nito ay may ilang piraso ng mga kagamitan. Ito ang may-ari ng kuweba. Maingat akong naghahanap sa paligid ng buto. Nakita ko ang 3 bagay, isang lalagyan ng imbakan, isang token, at isang piraso ng bronzeng may sukat na palad. Wasak na ang lalagyan ng imbakan. Karamihan sa mga laman nito ay naging pulbos na. Tanging isang botelya ng pil at ilang piraso ng espiritu na bato ang natira. Hindi ko makilala ang pil. Pero ang espiritu na bato ay tunay at legit. 6 na piraso talaga. Ng mga mababang uri ng espiritu na bato. Bawat isa ay naglalaman ng matinding espiritual na enerhiya. Tungkol naman sa token na iyon, may nakaukit na salitang pagtibay sa harap. Sa likod naman ay isang mapa ng topografiya. Ang mga piraso ng tansong kalawang ay napakakaiba. May nakaukit na napakaraming simbolo sa ibabaw. Inutusan ko ang liwanag ng Golden Core para mag-imbestiga. Ngunit wala akong nakitang anuman. Mukhang hindi basta-basta ang piraso ng bronze na ito. Itatago ko muna ang mga bagay. Ipagpapatuloy ko ang paghukay. Sa ika-6 na araw, sa wakas, natuklasan ko ang sentro ng kuweba. Ito ay isang silid na bato. Tinatayang 3 zhang ang laki. Sa gitna ng batong silid ay may nakatayo na isang danding. Ito ang nakuha ko dati. Yung danding na iyon. Sa paligid ay nagkalat ang iba't ibang materyales para sa paglikha ng elixir. Karamihan ay bulok na. Ngunit may isang halamang gamot na nananatiling buhay. Ito ay isang ganap na pulang ganoderma. Lumalaki sa isang itim na bato. Naglalabas ng mainit na amoy. 1,000 taong apoy na ganoderma. Ako'y labis na nagalak. Ito ay isang napakahalagang material para sa alchemy. Kung ito'y magiging pil, sapat na ito upang mapabilis ang aking pagsasanay. Maingat kong kinuha ang apoy na ganoderma. Kasama ang itim na bato na iyon. Itinago sa bag na pang-imbak. Pagkatapos ay nagpatuloy sa paghahanap sa silid na bato. Sa sulok ng silid na bato, nakakita ako ng isang lihim na lalagyan. Nakatago sa lihim na lalagyan ang 3 bagay, isang piraso ng reseta, isang manual ng kung paano mag-practice, at isang liham. Ang sulat ay malabo na ang sulat. Mahirap nang makilala ang ilang bahagi.
Yu daw ay king yun. Nagsanay ng 120 taon ang estado. Ay nahuli sa estado ng Jindan. Pagkatapos ay naligaw sa ipinagbabawal na lugar. Nakuha ang piraso ng tanso na ito. Na naglalaman ng sinaunang daan ng Dan. Pangalan ng gintong alchemy. Kaya't ang pagsasanay sa pamamaraang ito ay nangangailangan ng sariling enerhiya bilang gabay. Kahit nakaunting pagkakamali, maaaring magdulot ito ng pagkawala ng landas at ang buhay ay maaaring magtapos. Iwanan ang yungib na ito upang maghintay ng may kapalaran. Ang pangalan ng may-ari ng yungib na ito ay King Yun Daoist. Ang mga piraso ng tanso ay naglalaman ng mga kaalaman tungkol sa daan ng gintong Dan na aking pinagdaraanan. At ang dahilan kung bakit siya bumagsak ay dahil nagkaroon ng problema sa pagninilay sa daan ng gintong Dan. Naubos ang kanyang espiritu at siya ay namatay. Matapos kong basahin ang liham, hindi ko maiwasang manginig sa takot. Ang daan ng gintong Dan ko. Ito ay direktang pag-upgrade gamit ang Golden Finger. Kung normal na pagsasanay, tiyak na matagal na akong sumunod sa yapak ni King Yun Daoist. Haha, talagang laban sa langit ang Golden Finger. Kahit ang ganitong kinakailangang 3 antas na pamamaraan ay maaari ng laktawan. Nakakabahala, napansin ko ito. Inilagay ko rin ang raw ng formula at pamamaraan. Nakasulat sa formula, ito ay isang uri ng pill na tinatawag na Zujidan, na makakatulong sa mga cultivator na makalagpas sa Zuji Realm. Ang pamamaraan ay ang King Yunju na pangunahing pinag-aralan ng King Yun Daoist. Hindi ito mababa ang antas. Ngunit kung ikukumpara sa Golden Pill Path, malayo pa ito. Nagsagawa ako ng isa pang paghahanap sa bato. At tanging nang makumpirma kung walang nalampasan ay umalis ako sa kuweba. Nang bumalik ako sa nayon, madilim na ang paligid. Kakapasok ko lang sa bakuran. Nakita ko ang asong gubat na nakadapo sa bintana sa tabi. May mga mapanukso siyang mata na nakatitig sa likod ko. Anong tinitingnan mo? Wala akong nakuha ngayong araw na gamot. Sabi ko nang may inis. May bahid ng pagdududa sa mga mata ng asong gubat. Pero hindi rin siya nagsalita. Lumiko at pumasok sa bahay. Pumasok ako sa silid ni Dan. Isinara ko ang pinto. Pagkatapos ay kinuha ko ang mga nakuha mula sa bag ng imbakan at isa-isa itong binilang. Foundation Pill, King Yun Formula, 1,000 taon na Firelingzi. 6 na piraso ng espiritual na bato. 1 token. 1 piraso ng tansong. At ang jade slip ng kontrata ng espiritu ng hayop. Itong mga bagay ay nasa labas. Tayo, piraso ng tansong. Sapat na upang pasiglahin ang kahit sinong cultivator. Lalo na ang receipt ng Foundation Establishment Pill. Kung ipapakalat ito, di natin alam kung ilan ang mag-aagawan ng mga cultivator. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon na ma-practice ang paggawa ng Zujidan. Bagamat ngayon ay meron na akong kasanayan sa Golden Core Dao. Pero ang aking sariling antas ng cultivation ay nananatiling nasa key refining stage. Kung mapapainom ko ang Zujidan at makaka-breakthrough sa Foundation Establishment stage, mas magiging kampante ako sa pakikipaglaban sa Fox Spirit. Pero ang paggawa ng Zujidan ay nangangailangan ng maraming materyales. Ang tanging pangunahing sangkap na meron ako ay ang 1,000 taong Fire Spirit Mushroom. Ang iba pang mga panggagawang gamot ay unti-unting kailangan kong kolektahin. Sa mga susunod na araw, papasok ako sa bundok para mangolekta ng mga gamot sa araw. At mag-aaral ng landas ng gintong elixir sa gabi. Kasabay nito, patuloy kong hukayin ang mga yungib para mangolekta ng karanasan. Pagkalipas ng kalahating buwan, sa wakas ay nakumpleto ko na ang lahat ng materyales para sa paggawa ng foundational elixir. Pangalan, Shen Danxin, kasanayan, ganap na mastery ng landas ng gintong elixir. Kasanayan sa pagsusumpa ng espiritu, nagsisimula, puntos, 3,500. Inilagay ko rin ang mga puntos sa kasanayan sa kontrata ng espiritu. Gumastos ako ng 200 puntos ng karanasan. Ang kasanayan sa kontrata ng espiritu pagkatapos ng pagsisimula. Nagbigay ito sa akin ng paunang pag-unawa sa batas ng kontrata. Upang makakontrata ng espiritu, kailangan ng 3 kondisyon. Una, ang espiritu ay dapat nasa mahina na estado. Pangalawa, kailangan ipasok ang dugo sa katawan ng espiritu. 3 paraan ang paggamit ng lihim na pamamaraan upang pasiglahin ang kasunduan. Yung aswang ay nasaktan ng liwanag ng aking gintong elixir. Siyempre, siya ay mahina na. Dagdag pa ang kakaibang itim na enerhiya sa kanyang katawan. Ito ang pinakamainam na pagkakataon para sa kasunduan. Ngunit bago iyon, kailangan kong ihandog ang pundasyon ng elixir. Noong gabing iyon, isinara ko ang pinto ng silid ng elixir. Maglagay ng simpleng tunog na hadlang. Simulan ang paglikha ng elixir. Ang kasanayan sa alchemy ng gintong elixir ay ganap na naabot. Nagbigay ito sa akin ng ganap na kontrol sa paglikha ng elixir. Nagsimula nang magliyab ang alchemical furnace. Isang-isa kong inilalagay ang mga sangkap sa aking mga kamay. Ang mga galaw ay mabilis at tumpak. Ang mga formula ng elixir ay ipinasok sa furnace. Ang mga gamot sa loob ng furnace ay mabilis na natutunaw, pinapadalisay at pinagsasama. Ang buong proseso ay parang agos ng tubig. Walang kahit anong pagkaantala. Pagkalipas ng 3 oras, isang amoy ng gamot ang umabot mula sa furnace. Ito ay tanda na ang foundational pill ay malapit ng maging pill. Huminga ako ng malalim.
Inilabas ko ang huling hakbang ng pill collection technique. Tumalon ang takip ng daan lihim. 3 gintong pill na elixir ang lumipad mula sa horno. Lumapag sa jade na botelya na hawak ko. Nabuo ang foundation pill. Di na ako makapaghintay na ibuhos ang isang foundation pill. Lunukin ito. Matutunaw agad ang pill sa bibig. Isang malakas na enerhiya ang sumabog sa loob ng katawan. Pumasok sa aking mga kamay at katawan. Pinapatakbo ko ang aking gawin ng gintong elixir. At ginagabayan ang bisa ng gamot na umikot sa aking mga meridian. Isang buong ikot. 2 ikot, 3 ikot. Nang matapos ang ika-49 na ikot, biglang may narinig akong malakas na pagsabog sa aking katawan. Parang may mga tanikala na nabasag. Ang mga bote at lata sa silid ay nanginginig at umaatungal. Wow, nakarating na ako sa foundation establishment stage. Sa wakas, nakalagpas na ako. Sa foundation establishment stage, nararamdaman ang pagsabog ng lakas sa aking katawan. Hindi ko napigilan ang pag-angal sa langit. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang tao ang nagbukas ng pinto ng silid. Bakit di ka natutulog sa gitna ng gabi? Anong ingay yan? Isang batang babae sa puti ang nakatayo sa pintuan na may kamay sa balakang. Tinitingnan niya ako ng may inis. Isang aswang. Nagulat ako sa loob ko. Ngunit agad akong natuwa, dumating siya sa tamang oras. Pinindot ko ang lupa. Biglang umangat ako. Nagpapalabas ng liwanag ng aking golden core. Ikaw, demonyo. Ninakaw mo ang aking elixir. Dinaya mo ako ng 3 buwan. Ngayon, panahon na para sa iyong kapalaran. Nagbago ang mukha ng babaeng fox. Evie, may lakas kang sumuntok sa aking ina. Kung susuntukin mo pa ako, gagawin kitang balahibo ng fox. Hindi na ako magdadalawang salita. Ipapagana ko ang liwanag ng golden elixir. Isusugod ko ang isang suntok sa fox spirit. Biglang naglaho ang fox spirit. Naging isang puting liwanag at nakatakas. Kahit na ito ay isang demonyo. Ngunit ang kaluluwa ay nasira. Malaki ang nabawa sa kanyang demonyong enerhiya. Hindi niya talaga kayang tanggapin ang liwanag ng aking golden pill. Gago ka, Shen Dancheng. Hindi naman ako nagkukunwaring malaki, nagbigay lang ako ng ilang piraso ng pill. Pero ikaw, naglakas loob kang gumamit ng 3 beses. Galit na galit ang linta sa iyong mga ngipin. Ilang piraso lang ng pill. Ninakaw mo ang aking elixir sa loob ng 3 buwan. 71 palayok, walang kahit isang butil na naiwan sa akin. Ilan ba ang tawag dito? Kung hindi kita paiiyakin ngayon. Hindi ako dapat tawaging Shen. Sabay kong pinagsama ang aking mga kamay. Ang liwanag ng elixir ay nagtipon at naging isang liwanag na espada. Sinalubong ang asong lobo. Hindi nakaiwas ang asong lobo sa pagkakataong ito. Nakatama ang liwanag ng espada sa kanyang balikat. Isang matinding sigaw ng sakit. Ang asong lobo ay tumilapon palayo. Sumalpok sa pader. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay nag-umpisang mag-alab. Anong uri ng kapangyarihan ito? Bakit ako nasaktan? Ang aswang ay humahawak sa balikat. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Liwanag ng gintong elixir. Tanging nakakasira sa mga demonyo. Humihikbi ako ng malamig. Lumapit ako. Ang aswang ay kumagat ng kanyang mga ngipin. Biglang kumilos. At nakalusot sa pader pabalik sa katabing silid. Wala akong sinayang na oras. At diretsong bumangga sa pader. Isang malakas na tunog. At nabutas ko ang pader ng isang suntok. Sa loob ng katabing silid, nakatayo si Fu Yanji sa harap ng kanyang mesa habang nag-aaral. Nabigla sa bigla ang pangyayari. Shen Danxin, nababaliw ka na. Umalis ka, wala kang pakialam dito. Itinulak ko siya. Fu Yanji. Nakatingin siya sa asong lobo na nakatago sa sulok. Sa puntong ito, lumabas na ang tunay na anyo niya. Isang puting asong lobo. Nanonood sa akin na nanginginig. Punong-puno ng takot ang mata niya. Huwag kang lumapit. Ang engkanto ay nagsasalita ng tao. May halong iyak ang boses. Ngayon natatakot na siya. Bakit noong kinukuha niya ang aking pill ay hindi siya natakot? Unti-unting nilalapit ko siya. Gusto ng asong gubat na tumakas. Ngunit ang liwanag ng aking gintong elixir ay nakalock na sa kanya. Kahit saan siya magtago. Hindi siya makakatakas sa aking saklaw ng atake. May dahilan ako sa pagnanakaw ng iyong elixir. May kakaibang itim na enerhiya sa aking katawan. Kailangan itong pigilin gamit ang espiritu ng elixir. Kung hindi, ako'y mamamatay. Wala akong pakialam. Anong pakialam ko kung anong meron ka? Nanginginig ka sa galit, ikaw na mapanlin lang. Pero agad kang humupa. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hindi na ako muling magkakamali. Maari kitang patawarin. Pero kailangan mong pumirma ng kontrata sa espiritu. Kilalanin mo akong Panginoon. Bibigyan kita ng buhay. Huwag mong isipin na ang aking marangal na dugo ng Tianhu ay makikilala ang isang tao mula sa lahi ng tao bilang Panginoon. Kung ganoon, umalis ka na. Itinaas ko ang kamay ko. Ang liwanag ng Jindan ay nagtipon upang maging isang liwanag na espada na tila gustong sumaksak. Sandali, handa akong sumunod. Ayos na ito. Ipinatong ko ang liwanag na espada. Ibinigay ko ang jade tablet sa kanyang harapan. Gamit ang dugo bilang gabay. Makipagkontrata sa akin. May bahagyang pag-aalinlangan sa mata ng asong babae.
Sa huli, kinagat pa rin niya ang dila. At naglabas ng isang patak ng dugo. Nailagay sa jade slip. Ako rin ay kumagat sa dulo ng daliri. Tumutulo ang isang patak ng dugo. Ang jade slip ay nagningning ng maliwanag. Isang misteryosong simbolo ang lumipad mula rito. At pumasok sa pagitan ng kilay namin at ng fox spirit. Sa susunod na sandali, pakiramdam ko ay nagkaroon ng koneksyon sa aking isipan. Ito ay ang kontratang koneksyon sa pagitan ko at ng espiritong lobo. Simula ngayon, ang buhay at kamatayan ng espiritong lobo na ito ay nasa isang utos ko lang. Ang amo, ang espiritong lobo, ay nakayuko. Punong-puno ng kahihiyan ang kanyang tinig. Anong pangalan mo? Ruan. Pinagmasdan ko siya. Ngumiti ang iyong mga labi. Simula ngayong araw. Ikaw na ang magpapagaling, mangolekta ng gamot at mag-aasikaso. Kailan pa natin babawiin ang 71 na pugon ng pil na ninakaw mo? Sa kailan pa? Kalayaan para sa 71 na pugon. Ikaw ang nagsusugal sa aking buhay. Ayaw mo ng marami, sige, 182 na pugon na lang. Hindi, 71 ay 71. Si Fu Yanji na nakasaksi sa buong pangyayari. Ngayon ay may mukha na kulay asul at puti. Shen Danxin, ikaw ay talagang nagkontrata sa aking fox. Itinuro niya ako na galit at hindi makapagsalita. Ang iyong fox. Ang fox na ito ay binili mo. Alam mo bang ninakaw mo ang aking 71 na elixir? Ikaw ang kanyang amo. Kaya dapat ikaw ang magbayad ng utang niya sa akin. Naputol bigla si Fu Yanji. Namumula ang mukha niya. Matagal siyang hindi makasagot. Kung hindi niya mababayaran, tumahimik ka na lang. Inangat ko ang malambing na lig niya. Dinala niya siya at tinungo ang bahay nila. Simula ngayon, siya na ang aking fox. Nanginginig si Fu Yanji sa galit. Pero tinitigan ang malaking butas sa pader. At tiningnan ang enerhiyang umaagos mula sa akin na nasa yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Sa huli, hindi na siya nagsalita. Bumalik sa bahay. Inihagis ko si Ruan sa sahig. Sige, sabihin mo, ano ba ang nangyari sa itim na enerhiya sa loob mo? Isa akong celestial fox mula sa bundok ng Kinyon. Nagpraktis ako ng 300 taon. Isang hakbang na lang ako mula sa pagbuo ng aking demon core. 6 na buwan na ang nakalipas, aksidente akong napadpad sa isang malaking libingan. Nais ko sanang maghanap ng swerte. Pero sa huli, nasaniban ako ng kakaibang itim na enerhiya mula sa loob ng libingan. Yung madilim na usok ay patuloy na sumisira sa aking mahika. Pinilit kong makaligtas ng buong lakas ko. Pero nasira na ang aking demon pill. Bumaba na rin ang aking mahika sa pinakamababang antas. Pagkatapos nyon, nahuli ako ni Hunter Zhang Dashan. At binili ni Fu Yanji. Para mapigilan ang paglabas ng madilim na usok sa loob ko. Kaya napilitan akong magnakaw ng iyong pill. Nasaan ang malaking libingan? Sa malalim na bahagi ng Kinyon Mountain. Ginoo, hindi mo ba naiisip na? Pupunta ako sa malaking libingan na iyon para tingnan. Sa lugar na naglalabas ng kakaibang itim na enerhiya. Tiiyak na maraming karanasan ang makukuha. At dahil isa kang ang aking espiritual na hayop, kailangan kong tulungan kang alisin ang itim na enerhiyang nasa loob mo. Nabigla si Ron Gran. Parang hindi niya inasahan na ganito ang sasabihin ko. Ginoo. Huwag nang magsalita pa, sundan mo na ako. Sa mga susunod na araw, habang pinapalakas ko ang aking pundasyon, at naghahanda para sa mga kailangang kagamitan sa paghahanap sa malaking libingan. Sa pabrika ni Zeng, nag-order din ako ng isang batch ng mga kagamitan. Ang fly ang gawa sa bakal. May maaaring i-extend na tungkod, isang maikling kutsilyo pang depensa, at isang magaan ngunit matibay na balahibong panangga. Tumingin si Zeng sa aking order. Lalong naging kakaiba ang tingin niya. Bata, pupunta ka bang magnakaw ng libingan? Natawa si Uncle Zeng. Pumunta ako sa bundok para mag-eksplora. Para maghanap ng mga bihirang gamot. Hindi ako nagpapakita ng kahit anong emosyon. Hindi rin nagtatanong ang tunay na panday ng Zeng. Pinayuhan lang nila ako na mag-ingat. Sa loob ng 3 araw, handa na lahat. Dala ko si Ruan at pumasok sa malalim na bahagi ng Kinyon Mountain. Kahit na tinanggap ako ni Ruan bilang kanyang amo. Ngunit sa daan, puno pa rin ako ng reklamo. Ginoo, sigurado ka bang pupunta ka sa malaking libingan na iyon? Talagang delikado sa loob niyan. Noong huli, muntik na akong hindi makalabas. May panganib, may gantimpala. Ngunit, kung magpapatuloy ka pa, magdagdag ng 10 pirasong elixir. Tahimik na tumahimik si Ruan. Lumakad kami ng higit sa kalahating araw. Nakarating kami sa isang nakatagong lambak. Siksik sa damo ang lambak. Walang makitang kakaiba. Ngunit huminto si Ruan. Nandoon sa likod ng malaking bato ang pasukan ng malaking libingan. Lumapit ako. Talagang may natagpo ang butas sa likod ng malaking bato, na natatakpan ng mga baging. Maliit ang butas, na sapat lamang para sa isang tao. Madilim sa loob, hindi mo makita ang iyong kamay. Isang malamig na hangin ang sumisingaw mula sa butas, na nagdudulot ng panginginig. Pinagana ko ang liwanag ng gintong elixir, na nagliwanag sa butas. Ako ang unang pumasok sa loob ng butas. Si Ruan ay sumunod agad. Sa loob ay may isang makitid na daanan.
Ang mga pader ay puno ng mga kakaibang simbolo. Gamit ang liwanag ng gintong elixir, siniyasat ko. At natuklasan kong ang mga simbolo ay may mahina na alon ng espiritual na lakas. Tila bahagi ito ng isang anyo ng kaayusan. Tila hindi basta-basta ang malaking libingan na ito. Tayo ay naglakbay ng halos kalahating oras. Biglang lumawak ang daanan. Nakarating tayo sa isang silid-libingan. Ang silid-libingan ay bilog. May diameter na humigit kumulang 1.0 siko. Sa gitna ay may nakatayong malaking kabaong na bato. Ang batong libingan ay puno ng mga simbolo, na nagmula sa mga simbolo sa daanan, at sa paligid ng silid ng mga patay, ay nagkalat ang napakaraming buto. Ang mga butong ito ay may mga anyong tao, at may mga anyong hayop, siksik na siksik, hindi bababa sa daan-daan ang mga ito. Panginoon! Dito ako huling inatake ng itim na enerhiya. Nakatingin ako ng mabuti, at talagang nakita ko, na may mga itim na usok na lumalabas mula sa batong kabaong, na nagiging kakaibang mga anino sa hangin. Ang mga aninong ito ay mga kaluluwa ng galit. Nagmamasid ako sa dese. Biglang lumabas ang golden finger panel. Nakatagpo ng malaking halaga ng karanasan. Kukunin ba? Sobrang saya ko sa loob ko. Bawat anino sa ilalim ng lupa ay isang kumpol ng karanasang pwedeng kunin. Ang mga puntos ko ay biglang tumaas ng husto. Sa isang kisap mata, nalampasan na ang 5,000. Hindi ako nag-aatubiling mag-upgrade. Itinaas ko ang daan ng gintong dan sa puno hanggang sa perpeksyon. Ang puntos ng kasanayan sa daan ng gintong dan ay 6,800. Ang napakalawak na pagninilay tungkol sa daan ng puso ay pumuno sa aking isipan. Pakiramdam ko lang, parang may isang bagay na sumabog sa aking isipan. Sa sandaling ito, naiintindihan ko na ang tunay na kahulugan ng daang Jindan. Tumawa ako ng malakas sa langit. Ang liwanag ng ginto ay sumiklab sa aking katawan. Ang buong silid ay naliwanagan na parang araw. Ang mga lumulutang na anino ay naharap sa liwanag ng ginto. Parang yelo na natutunaw sa apoy. Lahat ay unti-unting natutunaw. Nagdagdag ng 500 puntos. Ginoo, nakapagtagumpay ka na. Si Ruan ay napalaking mata, punong-puno ng pagkabigla. Hindi lang basta tagumpay. Nararamdaman ko ang umaagos na lakas sa aking katawan. Ngayon, ako. Kayang-kaya kong hampasin ang 3 o 10 beses ng dati kong sarili. Sa mga sandaling ito, biglang nagsimulang mag-vibrate ng matindi ang batong kabaong sa gitna ng ilalim ng lupa. Lumalabas ang nakakatakot na hangin mula sa kabaong. Mas malakas ng higit sa 10 beses kaysa dati. Sino ang nakagambala sa aking mahimbing na pagtulog? Biglang pumutok ang takip ng kabaong. Isang anino ang lumipad palabas mula sa kabaong. Lumapag sa lupa. Naging isang lalaking nakasuot ng itim na balabal. Ang mga nakababatang henerasyon ay naglakas loob na pumasok sa aking libingan. Ikaw ang may-ari ng malaking libingang ito. Ako ang ika-7 pinuno ng King Yunset. Ang aking pangalan ay Xuanming. Alam mo ba ang magiging bunga ng pagpasok mo sa aking libingan? Anong bunga? 3. Mag-ingat ka, Ginoo. Nakatayo ako sa aking pwesto, hindi gumagalaw. Sa sandaling ang itim na usok ay malapit nang humawak sa akin. Biglang sumabog ang liwanag ng gintong elixir sa aking katawan. Liwanag ng gintong elixir sa ganap na antas. Mas malakas ito ng higit sa 10 beses kumpara sa aking pinakamataas na antas. Ang gintong liwanag ay parang matinding araw. Ang itim na usok ay parang natitirang niebe. Sa sandaling humawak ang mga pang-ugnay sa gintong liwanag, unti-unting nagkawatak-watak ito. Naging wala. 500 puntos. Panandang pandagdag. 500 puntos. Ano itong kapangyarihan mo? Liwanag ng gintong elixir. Tinatarget ang mga demonyo at masamang espiritu. Hindi ka na tao. Isa lamang itong kaluluwa ng galit na nakatali sa katawan ng patay. Masama ang iyong kapalaran na makatagpo sa akin. Mayabang. Itinaas ko ang kamay ko at sinuntok. Ang liwanag ng gintong dan ay nagtipon sa aking kamao. Naging isang gintong bola ng liwanag. Sumalubong ito sa itim na sibat. Isang malakas na pagsabog ang umingay. Ang itim na sibat ay sumabog ng direkta. Ang gintong bola ng liwanag ay hindi humihina. Sumabog ito sa dibdib ni Xonong. Impossible. Impossible. Nagsanay ako ng 300 taon. Paano ako matatalo ng isang baguhan sa yugto ng pundasyon? 300 taon ng pagsasanay at isa pa lang akong galit na kaluluwa. Hindi ka rin naman ganoon kagaling. Ibigay mo ang lahat ng kayamanan at mga kasanayan mo. Maaari kitang bigyan ng mabilis na kamatayan. Walang paraan. Kung ganoon, tara na. Sandali, ibibigay ko na. Kumuha siya ng isang storage bag mula sa kanyang bulsa. Ibinato ito sa aking harapan. Kinuha ko ang bag ng imbakan. Binuksan ko ito. May 3 bagay sa loob. Isang teknik ng pagsasanay. Isang token. At isang piraso ng tanso. May nangyari sa isip ko.
Kinuha ko ang piraso ng tanso. Natagpuan ang pirasong ito. At ito ay maaaring ikabit sa piraso na nakuha ko mula sa kuweba ng King Yun Daoist. Matapos pagdikitin ang dalawang piraso, mas naging buo ang mga simbolo sa ibabaw. Maaaninag na ito ay isang mapa. Ano ang pirasong tanso na ito? Hindi ko rin alam. Ito ay nakuha ko mula sa isang sagradong lugar. Kahit na 100 taon ko nang pinag-aralan, hindi ko pa rin maunawaan ang lihim nito. Alam ko lang na naglalaman ito ng isang sinaunang daan ng pil, na tinatawag na daan ng gintong pil. Dahil sa pagsasanay ko sa paraang ito, nagkamali ako. Kaya napasok ako sa isang madilim na estado ng pagkabaliw. At naging ganito ang itsura ko, hindi tao, hindi espiritu. Naiintindihan ko na ngayon. Ang Daoist Xuanming ay isa ring nag-aaral sa daan ng Jindan. Sayang, wala siyang gintong daliri. Nabigo siya sa kanyang pagsasanay. Naging isang puot na multo siya. Sige, pwede ka nang umalis sa 3. Nangako kang bibigyan mo ako ng isang masaya. Ibibigay ko na sa iyo ngayon. Isusuntok ko ang liwanag ng Jindan. Direktang pinukol si Daoist Xuanming hanggang maging pulbos. Points, 2,000. Pagkatapos maglaho ni Daoist Xuanming, biglang lumabas ang 2,000 na karanasan. Natuwa ako sa loob ko. Buksan ang panel ng Golden Finger. Pangalan, Shen Danxin. Kasanayan, Golden Pill, Great Dao, Perfect, Retail Contract Technique. Punto sa pagsisimula 1300. Umabot na sa mahigit sa 10, huminga ako ng malalim. Pinigilan ang saya sa aking puso. Nakalabas sa malaking libingan. Sa labas, madilim na ang paligid. Nagmadali kami ni Ruan-Ruan sa daan buong gabi. Kinabukasan ng umaga, nakabalik kami sa nayon. Pagdating namin sa pintuan ng nayon, nakita ko ang isang malaking grupo ng tao sa harap ng aming bakuran. Mabilis akong lumapit. Nakita ko ni Zheng Qiang sa gitna ng tao. Nagbago ang kanyang mukha. Nandito ka na, Shen. May malaking nangyari. Anong malaking nangyari? Kahapon ng gabi, si Li Wenwei ay nagdala ng tao para kunin ang upa. Sabi nila kukunin nila ang iyong daan, Fang. Kung hindi ka nandyan, puwersahan nilang pasok. Kinalaunan. Sa loob ng iyong daan, Fang, nakita nila ang maraming espada at armas. Sinasabing lihim mong tinatago ang mga bawal na bagay. Gusto nilang i-report ka sa opisina at arestuhin. Nagtatago ng mga ipinagbabawal na bagay. Kailan ako nagtagong ng mga ipinagbabawal na bagay? Sandali lang. Yung mga espada at kutsilyo, hindi ba gawa ng panday na si Zheng? Pero yung mga espada at kutsilyo ay malinaw na pinakuluan na ni Zheng at ginawa ng bakal na mga butil. Paano pa sila nandito sa bahay? Sa oras na ito, naghiwalay ang tao. Isang lalaking nakasuot ng makulay na balabal, na may malaking ulo at tainga ang lumabas. Siya ay si Ginoong Li. Shen Danxin, ikaw ay nagtatago ng mga espada, na may balak na maghimagsik. Anong parusa ang nararapat? Ginoong Li, may ebidensya ka ba na ako ay nagtatago ng mga espada? Yung mga espada at kutsilyong nakuha mo sa kwarto mo, yun ang ebidensya. Yan ang ebidensya. Sige, hulihin ninyo ang rebelde na ito. Mahina. Nasa harap ng amo. Pabagsakin ninyo ang mga taong ito. Huwag na kayong magpatama ng 3. Matagal nang may sama ng loob ang tao. Agad itong naging isang puting liwanag at tumakbo palabas. Narinig ang isang sigaw ng pagdurusa. 10 katulong ang bumagsak sa lupa sa isang iglap. Patuloy ang kanilang pag-iyak. Mangkukulam. Anong uri ng mangkukulam? Sino ang naglagay ng mga espada sa aking silid? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nakangiti ako ng malamig. Pinaandar ang liwanag ng gintong dan. Isang di nakikitang presyon ang bumalot kay Liu Anwei. Sabi ko. Si Fu Yanji. Si Fu Yanji ang nag-utos sa akin na gawin ito. Nakunot ang aking noo. Tumingin sa tao. Sa paligid ng tao, isang estudyanteng nakasuot ng magaspang na damit ay tahimik na umatras. Fu Yanji, saan ka pupunta? Bigla akong gumalaw at lumitaw sa harap niya. At hinila siya pataas. Tapat ang puso ko. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Nagtutulungan kayo ni Li Wenwei. Gumagawa kayo ng masama. Anong pang paliwanag pa ang kailangan ko? Ako, nagkamali lang ako sa isang sandali, nadala lang ako. Kinawa mo ang aking sulyap. Hindi ako mapakali sa loob ko. Kinuha ang iyong fox. Nang nakawin ng fox na iyon ang aking elixir. Bakit hindi mo sinabi na siya ay iyong fox? Ngayon na naamo ko na siya. Bigla mong naisip na siya ay iyo. Sige na, tigilan mo na. Tungkol dito, pupunta tayo sa opisina ng gobyerno para linawin. Huwag mag-ulat sa gobyerno. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Nakiusap ako sa iyo, sa ngalan ng ating maraming taon na pagiging magkapitbahay. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako mangahas muli. Maaari kitang patawarin. Pero ibigay mo sa akin ang iyong 2 ektaryang lupa.
At ituturing na nating tapos na ang usapan. Iyan ay lupaing minana ng pamilya namin mula pa sa mga ninuno. Kung ganon, isumbong mo sa mga otoridad. Ibigay mo sa akin, ibigay mo. Babalik ako ngayon para kunin ang titulo ng lupa. Alaynan. Ayan, ganyan ang tama. Ginoong Shen. Naudyok lang din ako ni Fuyanji. Mahal na Ginoo, mayaman ka. Patawarin mo na ako. Patawarin kita. Dinala mo ang mga tao para pasukin ang bahay ko. Gusto mo pang ipagbigay alam sa mga otoridad para arestuhin ako. Nang dahil sa panlilin lang, gusto mong kalimutan ang lahat. Handa akong magbayad. Walang upa ang bahay ninyo ngayong taon. Hindi na magpapaupa kailanman. Hindi pa rin sapat. Di. Magdagdag pa tayo ng 100 liang, 500 liang na. Umingiting maputla si Li Wenwei. Pero habang tinitingnan niya ako, nakatitig si Soft sa likod ko. At nagsalita pa rin siya ng matatag. 500 liang, 500 liang na talaga. Sige na, magkahiwalay na kayo. Magwawagayway ako ng kamay. Biglang nagsipag-uwian ang mga tao. Bumalik sa silid ng gamot. Ilalagay ko sa mesa ang perang nakuha ko ngayong araw at ang kontrata sa lupa. Napakaginhawa sa puso ko. Ginoo, ang galing mo kanina. Huwag masyadong magpuri. Mula ngayon, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Kailangan mong magbuhos ng oras sa alchemy. Hindi mo pa nababayaran ang 71 na elixir na utang mo sa akin. Walang silbi ang tawagin akong Ginoo. Tumayo ako. Lumapit sa bintana. Tumingin sa mga taga-baryo na unti-unting umaalis sa bakuran. May ngiti sa kanyang labi. Mula sa araw na ito. Si Shen Dangxin ay hindi na ang mahirap na alchemist na pinagtatawanan. Sino pa ang mga has? Si Shen Dangxin ay magiging ganap na malakas. Itinaas ni Shen Dangxin ang kanyang kamay at humampas. Isang sinag ng gintong liwanag ang kumislap. Agad na naayos ang butas sa pader ng bakuran. May nakikitang gintong liwanag na umiikot sa itaas. Iyon ay ang nakatigil na liwanag ng gintong elixir. Ang sinumang karaniwang tao na humawak dito ay tiyak na itataboy palayo. Tumingin si Ruan sa gintong liwanag na iyon. Humigpit siya ng lieg. Alam niya mula ngayon. Siya ay talagang hindi makakalabas sa mga kamay ng lalaking ito. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Mayroon siyang kaunting inaasahan sa kanyang puso. Hehe, ang sumunod sa isang makapangyarihang amo. Marahil ay hindi naman masamang bagay.